Isinampa na sa Kamara ang kauna-unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa nangunguna sa balita si News 5 House correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng sinampang impeachment complaint? Jiggy, may iba't ibang grounds nga na nakasaad sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na isinampa nga kaninang umaga ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kabilang nga sa grounds for impeachment ang umunoy pag-utos ng Pangulo na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pati na rin yung umunoy drug addiction ng Pangulo na sagabal daw para magampanan ng Pangulo yung kanyang tungkulin. Nakasaad din sa complaint Jiggy, yung pagkabigo raw ni Pangulong Marcos na i-veto yung unprogrammed appropriations sa national budget mula nga sa 2023 hanggang budget ng 2026. Dagdag pa nga sa reklamo nakinabang umano yung Pangulo sa flood control kickbacks at ginawa umano niya yung Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga pagtakpa ng kanyang mga kaalyado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney De Jesus at Congressman Nisay. No one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Sir, sorry to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President? Ano? For some, it might be laughable. For some, it might be trivial. But an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. At Marian, anong background ni Attorney De Jesus at Congressman Nisay? Jiggy, 20 taon na ngang nagpa-practice bilang isang litigation lawyer itong si Attorney De Jesus at napag-alaman naman natin na isang contractor ang nag-endorso ng naturang complaint na si Congressman Nisay. Pagmamayari niya yung kumpanyang JVN Construction and Trading at isa nga siya dun sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder at graft ng ICI dahil nga dun sa pagtanggap ng government contracts habang nakaupo siya sa pwesto. Jiggy. Marian, ano naman ang reaksyon ng mga House leaders sa sinampang reklamo laban sa Pangulo? Jiggy, para kay Senior Deputy Minority Leader Egay Erice, kaduda-duda umano itong motibo ni De Jesus. Siya rin daw kasi yung abogadong nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong, kaugnay nga dun sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi rin daw ito ang parehong grupo na lumapit sa kanya noon para nga sa planong impeachment complaint. At dagdag pa nga ni Erice, malaki yung tsansang ma-dismiss agad ang naturang reklamo dahil sa lack of form and substance. Narito yung pahayag ni Congressman Erice. I'm still puzzled with what is the motive because anytime any person can file a complaint until within the week. So pareho lang. It will be consolidated. It will be referred to the Committee on Justice. Jiggy, question din nga ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Tinawag niyang lutong Macau ang reklamo. Kapag daw kasi na-dismiss ito, isang taon na naman ang hihintayin para nga maghain ng bago. Pero itinanggi ni Attorney De Jesus na konektado siya kay Pangulong Marcos. Narito ang kanyang pahayag. I have no links with the president himself. I've never met either the president or the first lady. What does matter to me is that there's a need to hold the president accountable. The grounds are there, and I'm looking forward to an opportunity, an avenue through which to have all these grounds ventilated. Jiggy, para naman kay House Speaker Bogie D, walang basehan para ipa-impeach nga itong Pangulo. Aniya, malinaw na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang mandato. Jiggy. At Marian, ano ang magiging sunod na proseso ngayong natanggap na ng Secretary General ang impeachment complaint?
Gigi, ayon sa Secretary General ay ire-refer na nila ito sa Office of the Speaker. Oras na matanggap na ng Speaker ay meron lamang silang 10 session days para isalang ito sa order of business sa plenaryo at meron lang 3 session days para naman ma-refer ito sa Committee on Justice kung saan tutukuyin kung sufficient in form and substance ang reklamo. Ayon sa rules ng Kamara, deemed initiated na ang isang impeachment complaint, oras nga na ma-refer ito sa Committee on Justice. At ayon naman sa konstitusyon, hindi na maaaring maghain pa ng panibagong impeachment sa parehong tao sa loob ng 1 taon, oras na magsimula o ma-initiate na nga ang impeachment proceedings. Gigi, sa January 26 o sa susunod na Lunes na nga magre-resume ang sesyon dito sa Kamara at aabangan natin kung isasalang na ba ito sa itong naunang impeachment complaint sa order of business sa plenaryo at mag-aabang din tayo kung may hahabol pa ang ibang impeachment or grupo na maghahain nga ng impeachment complaint sa Office of the Secretary General within this week. Nauna na rin kasing sinabi ng Makabayan Bloc na maghahain nga sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Gayon din yung DDS group na sinasabi ni Erice na unang lumapit nga sa kanya na magpa-file ng impeachment complaint. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.